Hello people! Mashed potato with meatballs and gravy ang lunch siri kanina. Nagpapakulo na tayo ng ating potato and dito muna tayo sa ating meatballs. Gumamit ako ng ground beef and isang itlog at yung puti na yan is yung binabad yan sa gatas na sliced bread. Naglagay tayo ng asin, paminta, garlic powder, onion powder at paprika. And then naglagay ako ng konting parsley. Gamit ng kamay para mamasang mabuti or mahalong mabuti. And then nag-add ako ng parmesan cheese. Optional naman yan, parang ikaw. After naman yan na mix mabuti ay bibilugin natin yan according sa gusto nyong bilog. It's either gusto nyong malaki, gusto nyo din ng small. It's up to you. Ito, pwede nyo itong ihalo sa spaghetti or pwede itong ilagay sa oven with tomato lang. Pag gusto kayo kung anong ilalagay nyo dyan. Lumambot na yung ating potato kaya tanggalan na natin ng tubig and then while mainit pa yan siya, lagyan na natin ng butter at kailangan na natin yan i-mash. Pwede kayong gumamit dito ng food processor. Kung by hand naman yung gamit nyo, dapat kagaya nito na kakahango lang, i-mash agad para madali siyang madurog. And then unti-unti natin ilagay yung cooking cream dyan. Depende yan sa consistency na gusto nyo. Mag-add kayo ng pakunti-kunti and then agad ako ng asin sa pangpalasa. So pagka smooth na yung texture niya at kasi nga magtitik pa yan mamaya pagka makatambay na sa lamesa kaya dapat ganito yung consistency na i-achieve nyo para creamy talaga siya and masarap yan isi-serve na mainit. After ng mashed potato, dito muna tayo sa ating gravy. Gumamit ako ng 3 kutsara dyan na all-purpose flour. Sinangag ko muna ng konti para mag little brown or maluto yung ating harina. Mahinang apoy lang. Tansyahan lang yan. Then naglagay ako ng mga 3 tablespoon na butter. Then unti-unti nating ilalagay yung tubig. Dapat yung tubig na gagamitin natin dyan malamig or room temperature, hindi mainit. Bakit? Para hindi magbuo-buo talaga yung ating mixture ng ating gravy. Pagka tutunawin, kung malamig yung gamitin natin tubig, madali lang siyang matunaw. Then naglagay tayo ng oyster sauce, paminta, then naglagay tayo ng garlic powder. Then pakuluan lang natin until ma-achieve natin yung ganitong texture, ganitong kulay, at ganitong consistency. 30 minutes bago kumain, saka ko pa to sinalang itong meatballs kasi nga konti lang din naman yung niluto ko kanina. Ang sabi ni Amo, kontian ko lang kasi yung dalaga gusto niyang kainin ngayon is yung leftover na chicken fajita and yung tacos. Kami naman ni Belle, yung kinain talaga namin is yung rice at paksiw na. Meron pa kasi kaming paksiw na natira. Pero kumain din naman ako nitong mashed potato and meatballs. Hindi ko rin talaga matangkihan dahil isa din to sa favorite ko dito. So, itong meatballs na to, pwede nyo itong i-deep fry. Pwede nyo rin itong ilagay sa air fryer pag gusto kayo. And lutuin lang natin yan sa low-medium heat para hindi siya madaling masunog at hindi mahilaw yung ilalim. Sakto naman, dumating na yung mga estudyante nung naluto na itong meatballs kaya naghahain tayo. Ito namang mashed potato, nasa kaldero lang to kanina and inon ko lang konti yung apoy para mainit siya. Then, pinaibabaw ko na yung meatballs. Usually, pagka ganito yung mga pagkain namin ay magbo-boil pa ako ng broccoli or something na food or naggulay. Kaso lang ngayon, konti lang kasi kami dito sa bahay, hindi kami kompleto. Kaya, yun na lang muna. Wala muna tayong broccoli. And then, itong ating gravy, kailangan mainit na mainit to. Tayo, meron tayong konting mashed potato and konti daw, pero isang bowl. Mashed potato and gravy with meatballs, 2 meatballs. Kunting kanin kasi nga may mashed potato na tayo. Itong paksiw natin, tira pa ito nung nakaraan. Hindi ko na ininit para hindi mangamoy. So, nilabas ko ng early. Yung kanin, ininit ko ng mabuti para medyo mainit pa yung paksiw. So, alin dito yung unahin ko? Kahit ano. Lunchy, mga kumaarte. Ito kahit sa dulo kasi paksiw ko lang natin. Nainggit ako sa kape. Tapos, syempre, magsasabaw ako ng kape. Si Raisa, meron siyang mashed potato. Tapos, konti lang daw yung rice niya kasi may mashed potato siya. Unahin na nga lang na butong mashed potato. Baka hindi ko maubos tong ano. Syempre, Kain. magsabaw ako ng kape. Sabaw ako ng ano. Wala pala tayong lilit. What? Ha? Maliit na plato ba? Tapos sa
Magsabaw ako eh. Patay na, bigay ng tinik. Yung ating meatballs. Yung ating gravy, very creamy. Siyempre, magsabaw tayo ng kape. Nainggit daw siya sa kape. Kape na rin. Huwag na, baka talagang wala na tayong tulog na isang taon. Naman tayo. Ba't isang taon? Kasi hindi ako natutulog. Hindi pa rin nakakatulog. Dagdagan ko pa. Hindi ka pa rin nakakatulog hanggang ngayon? Ano ba kasi iniisip mo na naman? Palit muna tayo ng katauhan. One day, na may tulog ka. May nag-comment, masarap daw pag perito. Masarap talaga siya, mami. Kaya lang din na namin siya mapiprito. Lalabas yung mga kaluluwa ng mga amo. Kaya ganyan na lang. Sabi na tayo makaprito. Pati kaluluwa ng kapitbahay, tatakbo. Sila na ano. Kaya makaprito, ganyan na lang. Mapiprito natin ito kung wala sila, nandiyan sila. Hindi tayo makaprito. Yung amoy ng mga ganyan, bangong-bango tayo. Sila naman, bahong-baho. Next, yung ating paksiw. Kumakain ako ng luya sa paksiw. Kayo ba? Hindi. Sila yung tinatanong ko dahil Sila ba? hindi ikaw. Yung luha, hindi mo kinakain eh. Akala ko naka-post ka na. Akala ko naka-post ka na. Mali ko ba? Alam ko talagang hindi mo kakainin yan eh. Sa susunod, i-remind mo sa akin na pag magpaksiw tayo, Ano? kailangan paksiw na onion yun na may isda. Bibigyan kita ng mga 3 pirasong malalaking onion na buo. Yung hindi ko isa-slice para hindi mo na kapaghanapin ng ganito kaliliit na onion. Masarap kasi yung onion sa paksiw tsaka sa adobo. Diba? Ako naman sa garlic. Mag-garlic akong tao. Yan ako tubig. Tubig ka. No, later ako. Kasi mo ay bang sa tilabuan ng mukha, ganun. Mm-hmm.